Ngayong Pebrero, ginugunita ang Dental Awareness Month. Nako, alam mo ba, Royces, kung ilan ang may problema sa ngipin, marami-rami yan. Marami akong nakikita mga bata, lalo Marami na. akong kakilala. Hindi lang mga bata. Pati yung mga matatanda na hindi marunong mag-toothbrush. O eto, 92% ng mga Pinoy ang may tooth decay, habang nasa 78% ang may periodontal disease. Ano kaya yon? Alamin natin. At karamihan sa kanila mga bata. At paano nga ba natin mababawasan ang bilang na yan at paano tayo makakaiwas sa mga problema na yan? Para pag-usapan ang tamang pangangalaga sa ating mga ngipin ngayong Dental Awareness Month, kasama po natin ngayong tanghali si Dr. Marivic Mendizabel at Marketing Officer na si Golda Go. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa inyo, Doc. Okay, siguro unang tanong muna, ano? Gaano nga po ba kahalaga yung dental health? Especially, syempre, sa mga batang nanonood, ano? Kasi alam mo, yung mga bata ngayon, napakatamad po talagang mag-tooth. O kaya para sa mga katulad ko na mahihilig sa sweets. Tama. Napakahalaga ng dental health sa ating pangangatawan dahil related ito sa overall health natin. So, kapag hindi natin ilagaan yung ating mga ngipin, it could lead to heart disease, stroke, or any problems. Really? Yes. Paano nangyari yan? po yun Sabihin mangyari? kung halimbawa meron kang tooth decay, for example, paano siya connected sa heart disease? Actually, yung mga plaque build-up ang nagkakos talaga. Dahil yung bacterial ng plaque build-up na yon, nagkakaroon ng blockage sa artery natin, which could lead to heart disease. Wow! Pero, for example, para doon sa mga ordinary people na kagaya ko, hindi ko masyadong naiintindihan. For example, may nakita kaming color black sa ngipin namin. Ano yung first thing na kailangan namin gawin? Dapat ba mabahala na kami? Kasi bakit may black na yung ngipin? Actually, dalawang factor lang po yun. Pwedeng dumi, na that's what we call na tartar or calcareous deposit. Pwede rin cavity. In other words, carious lesion na kailangan ng pastahan. Ibig sabihin, kailangan na nating bisitahin ang ating mga dentist. Pero paano po kapag wala ka namang makitang black or stain, pero para siyang nangingilo or parang may nararamdaman ka na hindi normal yung sa ngipin mo, anong dapat gawin doon? Unang-una, syempre kailangan na natin pumunta ng dentista para ma-check ng maayos kung ano talagang problema. So, pwede rin tayong gumamit ng toothpaste kung wala pa tayong oras. Pwede rin tayong gumamit ng toothpaste na merong anti-sensitivity properties po. So, yun. Pero ito, Doc, napaka-basic lang nito. Pero itatanong ko na, kasi marami yung hindi nakakaintindi kung paano ba yung tamang process ng paglilinis ng ngipin. Most especially kasi, di ba, kapag tinitingnan natin yung set of teeth natin, may mga part na tago na ang hirap linisin. Di ba? Okay. So, paano yun? So, pag sa brushing po, kailangan pag sa loob, kailangan circular po talaga yung brushing natin. At importante talaga, dapat mag-floss tayo. Yun. Kahit mag-brush tayo without flossing, syempre, mas nakakatulong pag may flossing involved. Sandali Pero, na. Alam mo, gaano na-confuse ako. Kasi, bakit? parang tinuturo naman sa school ng, sabihin na natin, sa anak ko, ano, siya mismo nagsabi sa akin, sabi daw ng teacher niya, kailangan up-down lang. Sa harap, pati sa likod. So, paano po yun? Anak ko, so kailangan baguhin ko yung More on the front area, usually, ang gagawin talaga natin is up-down. down. But on the posterior areas, better kung circular. Kasi depende po sa hugis ng ating mga ngipin. Pero Doc, di ba yung brushing alone is not enough eh? Yes. So ano pa ba yung pwedeng gawin? Siguro yung floss, is that really important? Brushing alone is just a preventive care. Mas maganda pa rin pumunta tayo sa dentista every 6 months. Pag sa mga kids naman, mas maganda every 3 months with the supervision of the parents. Ayun. So, dapat Mas talaga maganda. bibisita tayo sa mga clinic ng mga dentista, hindi ba? Pero ngayon po ay Dental Health Month. Imbitahan po natin sila. Ano po ba yung gagawin nating mga event for this month? Sure. Right now sa Healthway Medical, since we offer a lot of or various dental services, meron kaming preventive teeth cleaning, tooth extraction, and meron din implantology if you need teeth implants. And right now we have activities happening in our clinics. It's starting actually today, February 1st, and mag-start kami sa Alabang Town Center branch, and then Festival Mall, Market, Robinson's Place, Manila, Greenbelt 5,
SM The Block and Shangri-La Mall, and it will all happen all the weekends of February and March. So, hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa mga partners namin. We'll be giving away dental, preventive na giveaways for all our patients. So visit our clinics, and you can also call us at 751-4929. So iniimbitahan namin lahat na pumunta sa clinics namin. Okay. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat. Sa pagkakasama Thank you. dito sa B6. Thank you po. Thank you.